for the ICI to basically go into Davao City, to go into Davao Occidental. Dahil nakita ko talaga natin dito na hindi ko totoo, no, na lahat po ng mga proyekto ay kompleto, na lahat po ng mga proyekto ay wala pong problema. Well, bago tayo magpatuloy, no, pakinggan natin na, itong si Ridon talaga eh. No, nilalayo yung issue eh, di ba? Tapos yung Ilocos, wala pang balita kung iimbestigahan ba. Yung Leyte, no, tapos yung lugar niya mismo, sa Bicol, no? Binabaha ngayon eh, dahil sa bagyong Uwan. Tingnan natin ang video ito. Di ba? So, syempre, yun naman yung unang tanong eh. Meron bang proyekto o wala? Kung merong proyekto, substandard ba ito o hindi? Natapos ba ito o hindi? Saka tayo papasok dun sa second question, which is, meron po ba kumita? Wala po dito sa mga proyekto po ito. Which, kaya ako, mahalaga. Yung unang pagpunta ng ICI team, ni General Azurin, no, nung nakaraan, to Davao City, para makita ko talaga isa-isa yung lahat po ng mga proyekto na dapat pong siyasatin at magkaroon actual na paglilinaw kung meron bang dapat mapanagot. So, nakita mo natin incomplete, poorly situated, unconstructed projects po na ito. And to be very clear, this involves not just one district, it involves all the districts within Davao City. It also involves Davao Occidental, which is, I think, what we can call the epicenter of those projects in Mindanao Island. I mean, kung nakita ko natin na yung Bulacan seems to be the epicenter of those projects within Luzon. Para sa Davao Occidental po natin makita yun. And which is why, ito po yung trabaho ng House at this point. No? Pagkatapos po nitong briefing po na ito, we will immediately coordinate with the Independent Commission for Infrastructure para mailatag dito kasi may mga nabanggit na silang mga particular na mga proyekto. Kung hindi pa po ito isasama, mahalaga may isama po itong madagdag pong listahan na ito doon po sa mga pupuntahan at sa site visit po ng ICI. Well, the problem with Ridon, no, wag na nating sabihin na ano, na nahalata natin kasi against Duterte naman talaga tong tao to eh. Kasi tinanggal nga ito ni Digong dahil sa corruption, no, kasi naging chairman to ng ano eh, ng parang Commission for Urban Poor. Pero ang ginawa nitong bunjing na to, nagbabiyahe, junket, mas marami pa yung biyahe niya kaysa trabaho niya. Kaya tinanggal siya ni Digong. No? Ngayon Ridon, no? Wala namang nangyayaring baha dito sa Davao region eh. 'Di ba? Nandun na tayo, naiimbestigahan natin yung mga anomalya, naiimbestigahan natin yung mga ghost project. Pero given the fact na konti lang naman yung manpower ng ICI, konti lang naman power ng DPWH, bakit hindi natin umpisahan doon sa talagang naapektuhan? Tulad na lang ng Metro Manila, no? Grabing pagbaha dyan eh. No, tulad na lang sa Cebu, no? Grabing baha doon sa Negros, binaha din. No, maraming corruption doon, maraming flood control, maraming ghost project yung flood control doon. Tapos may mga aligasyon na sa Ilocos. Inimbestigahan mo ba? 'Di ba wala? Kahit mismo sa Leyte meron eh. Inimbestigahan mo ba? Wala. No? Kasi nga galit ka sa mga Duterte. Sana naman unahin mo yung mga talagang meron ng nakikitang anomalya. Yung meron na nakikitang mga problema. No? Hindi ka naman hinalal ng mga ng tao eh. Bogus pa nga yung party list mo, Bicol Saro. Anong marginalized sector bang nire-represent ng Bicol Saro? 'Di ba? Hindi ka naman hinalal ng tao eh para maging political weapon. No, or para maging attack dog ng malalaking mga politiko. No? Tapos pinagmamalaki mo pa yung Harvard mo, certificate lang pala yun, hindi ka pala alumni. Eh nako,